Yung babaeng nakatayo sa dulo ng hallway. Wala siyang mukha. Wala yun. Masama lang ang panaginip mo. Siya, balik ka na sa pagtulog mo. Sige na. Clara? Gising ka ba? Clara! Ay! Ano yun? Grace, okay ka lang ba? May narinig ako pero wala namang tao. Hindi siya tao, ate. Alas 11:30 ng gabi ng linggo. Ang oras at araw nang simulan ko ang sulat na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, maraming salamat sa channel nyo. Kasi kung wala ito, hindi ko alam kung hanggang kailan ko ba itatago ang nararamdaman ko. Hindi ko nga alam kung tama bang sumulat ako dito. Kaya sana kung pinakikinggan nyo to, huwag nyo sana akong husgahan. Nakakatawa man, pero isa lang din ako sa mga taong sumugal. Umibig na hindi ko alam kung worth it ba kasi wala. Iniwan niya rin ako sa huli. Hindi ako bayani. Isa lang akong albularyo na galing sa bato, naga. Sanay magpagaling ng mga taong hindi na gumagaling sa kahit anong nirereseta ng mga ospital. Pero ito lang yata ang sakit na hindi ko alam kung mapapagaling ko ba. Isang gabi pinatawag ako sa isang ampunan sa San Roque at doon ko siya nakilala. Si Clara, ang dalagang aswang na bumihag sa puso ko. Alas 12 ng madaling araw nang tawagin ako ni Sister Dolores, ang madre sa bayan ng San Roque ng mga panahong iyon. Ang sabi niya may isang bata raw sa bahay ampunan ng may sakit, kaya pinuntahan ko na. Tao po. Sister? Tao po. Ay, salamat naman at dumating ka, Jeric. Pasensya ka na. Medyo alanganing oras. Okay lang po, sister. Kung batang may kailangan ng tulong, kahit 10 oras pa yan. Si Maya kasi, hindi ko maipaliwanag. Ngayon lang siya nagkaganito Bigla na lang nilagnat, tapos ayaw na magsalita. May umaaligid po ba sa kanya nitong mga nakaraang araw? Malamig ba rito sa kwarto? Hindi naman. Kaya nga nagtataka ako Sa tagal ni Maya rito sa ampunan, hindi ko pa siya nakitang ganun. Ayaw kumain, ayaw kami kausapin. Pag tinatanong mo kung anong nararamdaman niya, tititigan ka lang. Wala na ring tumatalab na kahit anong gamot sa kanya. Mukha ngang malala ang kalagayan niya, sister. Pwede ko ba siyang makita? Oo. Ipahatid kita ngayon. Pero Jeric, bago ka pumunta kay Maya, may isang bagay kasi akong napansin. Ano po yun? Lumingon-lingon muna si Sister Dolores sa paligid na parang nag-iingat na walang makarinig sa kung ano mang sasabihin niya. Nakita kong may ilang butil ng pawis na tumutulo sa mukha niya. Kaya hindi ko na rin maiwasang isipin kung ano bang sasabihin niya. Napansin ko kasi na simula bumalik dito yung isang kasama namin dito sa pag-aalaga ng mga bata. Ang dami nang nag-iba.
Ano pong ibig niyong sabihin? Madalas siyang iwasan ng mga bata. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Mabait naman si Clara. Mahinhin at tahimik. Siya yung nag-aalaga ngayon kay Maya. Pero pati si Maya, ilag din sa kanya. Magandang gabi po, sister. Kayo po ba yung albularyo na tinawagan ni Grace? Parang tumigil ang mundo ko ng mga sandaling yon, Madam Venus. Alam mo yung pakiramdam na parang nag-slow motion ang lahat? Kaya nginitian ko siya. Tipid din naman siyang umiti sa akin. Siya siguro yung Clara na tinutukoy ni Sister Dolores. Ako nga. Ikaw ba si Clara? Opo. Ako po yung madalas na nag-aalaga sa mga bata. Si Maya, ako ang nagbabantay sa kanya nito lang. Oo. Nasabi nga ni Sister. Clara may napapansin ka bang iba sa kanya bago siya nilagnat? Hindi ko sigurado pero para siyang matamlay. Tapos kanina, nung pumasok ako sa kwarto nila, bigla siyang sumigaw. Tapos ayaw nang magsalita. Gaya ng sabi ni Sister Dolores, mukhang ang mahinhin si Clara. Kung ang pagiging maputi, shinita at may balingkinita na katawan ang standards ng pagiging maganda, yun siya. Kahit ilang distansya lang ang layo namin sa isa't isa, kita kong hanggang balikat ko lang siya. Para siyang kristal. Nakakatakot hawakan. Baka kasi mabasag. Nilapitan siya ni Clara para bigyan ng gatas. Bigla siyang tumili. Parang biglang pinahirapan. Mukhang takot. Pero wala namang humawak sa kanya. Wala siyang sugat at wala ring lagnat. Puntahan na natin. Pagpasok namin sa kwarto, bumungad sa amin ang isang batang babae na nakaratay sa kama. Putlang-putla ang itsura niya. Halos hindi makabangon. Pati yung pag-ubo niya, putol-putol at halos naghahabol na ng hininga. Nang tiningnan ko sina Clara at Sister Dolores, halata rin sa mga mukha nila ang takot para sa kalagayan ng bata. Ayan si Maya. Tingnan mo yung itsura niya, Jeric. Parang wala ng buhay. Alam kong dapat doktor ang tinawagan namin para pagalingin siya. Pero dahil wala naman siyang ibang sintomas, lalo na't biglaan, naisip namin na baka hindi rin siya tanggapin sa ospital. Ikaw lang ang pag-asa namin, iho. Huwag kayong mag-alala, Sister. Titingnan ko siya. Pwede ko ba munang hiramin tong kwarto? Sige po, Kuya Jeric. Ikaw na pong bahala kay Maya. Paborito ko po siya. Hanggang sa sumarado ang pintuan, tulala lang ako. Para kasing may kung ano sa nasabi niya. Parang malungkot. Parang hindi lang nag-aalala. Parang may takot din at gustong humingi ng tawad. Magmula nung gabing yon, napansin kong palagi na akong naghahanap ng dahilan para dumalaw sa ampunan. Minsan para i-check si Maya, pero madalas para lang makita siya. Oo, Jeric. Nandito ka na naman. Follow up lang po kay Maya. Tinignan ko yung pulso niya kagabi. Medyo mahina pa. Okay na po ba siya ngayon? Ayun, kahit papano nakakakain na. Pero tahimik pa rin. Ni hindi makatingin sa mata ng kahit na sino. Mula nung unang gabi na ginamot mo siya, sinusubukan namin kausapin para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kaso wala eh. Hindi pa rin kami iniimik.
Mahirap nga po yan. Pero ang mahalaga, nakakakain na siya. Salitan kami ni na Grace at Clara. Minsan sinusubukan naming magdala ng kaibigan niya sa kwarto niya. Baka sakali lang. Naglakad kami papasok sa bahay ampunan. Pagbukas pa lang ng pinto, sumalubong na agad sa amin ang kwentuhan at tawanan ng mga bata. Doon nakita rin namin si Maya na nasa malayo ang tingin. Parang naiingayan. Hindi niya pinapansin yung mga batang sumubok lumapit sa kanya para makipag-usap. Nasaan nga po pala si Clara? Nandun sa kusina. Nagtutupi ng kumot. Laging abala yun. Nasisipagan nga ako eh. Kasi minsan, kahit hindi niya trabaho, inaangkin niya. Napamahal na ako sa batang yun. Dahil mabait at magalang. Napapadali nga yung trabaho namin dito nung nakabalik siya. Pero, ay, ewan. Parang lagi akong nilalamig kapag kasama siya. Anong klaseng lamig po ba? Paano ko ba ito ipapaliwanag? Basta kapag nandyan siya, parang nilalamig yung bato ko. Para akong tinatayuan ng balahibo. Baka naman po, sumasakto lang sa malamig na hangin. Hindi ko alam, Jeric. Pero kung ano man to, ay, sige na. Puntahan mo na lang siya sa kusina. Clara? Oh, Kuya Jerry, nandito ka ulit? Binisita ko lang si Maya. Kumusta ka? Ayos lang po, medyo pagod. Napuyat po kasi ako eh. Inasikaso ko si Maya buong magdamag. Ang sipag mo pala talaga. Naku, hindi po. Sinong nagsabi niyan? Gusto ko lang talagang may ginagawa para mabawasan ang mga iniisip ko. Si Sister Dolores. Kahit daw hindi mo trabaho, ikaw ang gumagawa. Baka palitan mo na si na Ma'am Grace niyan. Uy, hindi ah. At saka masaya naman ako sa ginagawa ko. Natatanggal din ang stress ko. Teka, dugo yata yan ah. Oh. Dugo ba yan? Ha? Ayan o, yung palda mo. Ang dami. Shucks, may regla na yata ako. Nakakaya naman. Kaya palang sipag ko ngayong araw tapos sumasakit pang puson ko. Bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Hindi eh. Madalas kasi parang automatic na lang. Automatic? I mean, minsan gigising ako, may dugo na. Tapos wala akong maalala. Pero sa susunod na araw, parang wala na lang ulit. Parang panaginip. Clara, okay ka lang ba talaga? Oo naman. Ayoko kay Ate Clara. Narinig mo ba si Maya? Bakit ayaw niya sa'yo? Hindi ko nga rin alam eh. Teka, puntahan ko lang siya saglit. Kakausapin ko. Ramdam kong hindi komportable si Maya sa presensya ko ng mga oras na yun. Yun ang una kong napansin at gets ko yun. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na ma-curious kung ano bang meron kay Clara. Kung bakit ayaw sa kanya ni Maya at gano'n na lang ang reaksyon ni Sister Dolores sa presensya niya. Kaya kahit halata namang ayaw akong kausapin ni Maya ng mga panahong yon, pinilit ko pa rin ang sarili ko. Hi Maya, alam kong nakita mo na ako nung nakaraang gabi. Pati na rin kahapon. Pero magpapakilala pa rin ako sa'yo. Ako nga pala si Kuya Jeric mo. Albularyo ako na nagpapagaling ng mga batang katulad mo na may sakit. Maya, alam kong iniisip mong baka hindi mo pa ako pwedeng pagkatiwalaan sa ngayon. Pero gusto ko lang malaman kung bakit ayaw mo kay Ate Clara.
Mabait naman siya. Maganda pa. Yung mata niya po kasi minsan parang ibang tao. Paanong iba? Pasensya na. Naguguluhan lang siya. Madalas ko rin kasi siyang disiplinahin. Ayoko sa kanya. Narinig mo ba yun? Oo. Normal lang yan sa batang traumatized. Hindi yan personal. Pero Clara, yung sinabi mo kanina, nagigising ka na may dugo. Kuya Jeric, okay lang yun. Huwag mo na pong alalahanin. Baka masyado ka nang nag-iisip ng kung ano-ano. Ayos lang naman ako. Hindi ko na siya pinilit, Madam Venus. Pero sa loob ko, may kumirot. Hindi lang dahil sa sinabi ni Maya, kundi dahil ramdam kong hindi lahat ng umingiti sa harap mo ay buo sa loob. At si Clara, hindi lang basta pagod ang itsura. Parang ang lalim ng pinagdadaanan niya. Isang gabi inabutan ako ng malakas na ulan. Pauwi na sana ako. Sinabihan ako ni Sister Dolores na sa ampunan na lang muna ako magpalipas. Baha na raw. Wala akong ibang dala kundi jacket at thermos. Akala ko magiging simpleng gabi lang. Yung tipong pagtila ng ulan uuwi na agad. Pero doon ako nagkamali. Madam Venus, yun pala ang unang gabi na may matutuklasan akong bago sa tingin ko sa kanya. Ayos lang po ba talaga na dito muna ako matulog? Oo naman. Hindi rin kakayanin ng konsensya ko kung uuwi ka pa kung ganito kalakas ang ulan. Baka mapano ka pa sa daan. At saka, pasasalamat ko na rin dahil tinututukan mo talagang kalagayan ni Maya. Hindi pa rin ako makapaniwala na ngayon nakakapagsalita na siya. Maski ako rin po, sister. Pero hindi lang naman po dahil yun sa akin. Tinutulungan din po ni Maya ang sarili niya. Kaso lang nag-aalala ako. Ayaw niya daw magpabantay kay Clara. Kanina nung akong nagpakain sa kanya, takot na takot siya. Sabi niya natatakot daw siya sa mata ni Clara. Hindi ko nga rin makalimutan yun, sister eh. Nung nagsalita siya nung isang araw, yun agad ang sinabi niya. Nung tinanong ko, ang sabi, kakaiba raw kung tumingin si Clara. Parang hindi raw siya yun. Anong sagot ni Clara? Baka raw na-trauma lang si Maya. Kasi dinidisiplina raw sila minsan. Hindi ko na alam, Jeric. Mabait si Clara. Pero minsan, hindi sapat ang kabaitan kung hindi komportable ang mga bata sa presensya mo. Ayoko ring baliwalain ang nararamdaman nila. Kaya kakausapin ko si Grace pagbalik niya. Siya munang magbabantay kay Maya. Kakausapin niyo rin po ba si Clara? Susubukan ko. Kahit ano, basta makabubuti sa bahay ampunan, gagawin ko. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Sige po, sister. Ramdam ko agad ang pagod ko nung gabing yon, Madam Venus, kaya humiga na lang ako. Tahimik ang buong lugar. Pero bandang 12:00, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang kakaibang tunog. Ano yun? Hindi ko na sana papansinin pero may biglang kumalabog. Tunog ng sinipang kahoy at mas malakas na pagbagsak ng tabo. Naramdaman ko ring parang may malamig na dumaan sa batok ko. Albularyo ako, Madam Venus, pero hindi ko kabisado ang lugar na yun at pag ganun, hindi ka basta makakaganti. Tinapangan ko na lang ang loob ko bago ako nagdesisyong lumabas ng kwarto. Pinakaramdaman ko muna ang paligid. Ang tunog nanggagaling sa may storage room.
malapit sa kwarto ng mga batang babae. Sister Dolores? Clara? Maya? Kayo ba yan? Alam kong niloloko ko lang ang sarili ko kasi bawat hakbang ko parang mas lumalamig ang paligid. Tapos nang sumilip ako sa bukas na pinto, para akong nawala ng kaluluwa. Isang anino ang nakita ko. Mahaba ang buhok niya, nakatayo pero hindi naglalakad at nakalutang pa sa ere. Nakayuko sa isang bata at sa harapan ko, unti-unting nangihina ang katawan ng bata. Parang may hinihigop mula sa kanya. Ano to? Bigla itong napalingon at tiningnan ako. Pero hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok. Parang hindi tao. At sa isang iglap, naglaho. Doon ko lang napansin ang batang babae. Pigil ang paghinga. Malamig ang katawan. Akala ko doon na matatapos ang gulat ko sa mga kababalaghang nangyayari nung gabing yun. May mas malala pa pala. Dahil may nakita akong babaeng nakaluhod sa tabi niya. Umiiyak, nanginginig at may dugo sa labi. Clara? Mabilis akong lumapit at lumuhod sa tabi niya. Clara, anong ginagawa mo rito? Ano nangyari sa bata? Kuya Cher, hindi ko po maalala. Parang nanaginip lang ako tapos pagdilat ko, nandito na ako. May dugo ka sa labi mo. Hindi ko naman alam. Tinignan ko ang bata. Kumihinga pero mahina na. Wala na rin itong malay. Kailangan nating gisingin si Sister Dolores. Clara, tulungan mo ako. Parang may dumamping malamig na hangin sa bato ko ng mga oras na yun. Tipong may dumaan. Mabilis kong nilingon para makita ko kung sino at doon may nakita akong anino. Clara? Litong-lito ako. Madam Venus. Dahil nasa harap ko pa rin siya nakayuko, nanginginig. Habang yun nasa hallway, may hawak na ilaw. Walang imik. Diretsong nakatitig sa akin at Walang mukha. Clara, dalhin na natin tong bata kay Sister Dolores. pero wala pa rin siyang imik. Hindi ko alam kung naririnig pa ba niya ako. Kaya nawalan ako ng choice kundi buhatin ang bata at iwanan si Clara sa pwesto niya. Dala ko si Liza pababa. Ang bata tulog pa rin, nanlalamig. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko mas bumibigat ang katawan niya. Sister Dolores! Jeric? Oh, Diyos ko! Si Lisa! Anong nangyari sa kanya? Hinimatay po, sister. Hindi ko na siya magising pa. Pero huminga pa siya. Mainit pero parang wala sa ulirat. Ako nang bahala rito. Kukuha ako ng dahon ng sambong at kandila sa altar. Dasalan na rin natin siya. Salamat, Jeric. Salamat at naabutan mo pa siya. Walang anuman po. Hinintay ko siyang makabalik sa kwarto at doon tinulungan ko siyang lagyan ng malamig na pamuna si Liza. Mahina ang hininga ng bata. Wala sa sarili. Pero may buhay pa. Maaagapan pa. Doon ko na rin siya nilagyan ng langis. At sa loob-loob ko, pinagdasal ko na sana makabawi pa siya. Sister? Di ba po kagabi? Ayos naman si Clara? Bakit mo na itanong? Wala po. Gusto ko lang pong masigurado.
Gusto kong sabihin yung nakita ko. Pero paano kung ako lang ang nakakakita? Paano kung ako lang ang naniniwala? Hindi ko kayang ilagay si Clara sa alanganin. Pero hindi ko rin kayang baliwalain yung takot na nararamdaman ko. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ilayo mong batang ito sa mga anino. Tahimik lang akong nagdasal sa tabi niya. Dahil hindi ako mapakali, Madam Venus, hindi ko makalimutan yung nakita ko. 2 Clara. Isang walang mukha at isang umiiyak na Clara sa harapan ko. At doon ako unang natakot. Hindi sa anino, kundi sa tanong na, sino sa kanila ang totoo? Kinabukasan tahimik lang ang lahat. Parang walang nangyari. Walang batang wala ng malay. Walang aninong walang mukha. Walang Clarang may dugo sa labi. Pero ako, hindi ako matahimik. Hindi ko masabi kay Sister Dolores dahil ayoko magpanik siya. Pero gusto kong malaman kung totoo ba yung nakita ko o hindi. Kaya hinintay ko hanggang matapos ang lahat sa agahan. Hanggang makaalis si Sister para pumunta sa kapilya at hanggang kami na lang 2 ang naiwan sa kusina. Clara, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan po? Yung kagabi. May naaalala ka ba? Wala po. Sinabi ko na po kagabi, parang nanaginip lang ako. Minsan hindi ko na alam kung ako pa rin ba to. Naawa ko sa kanya, Madam Venus. Noong mga sandaling yon, halata at kitang-kita ko sa mga mata niya yung takot. Paulit-ulit pa siyang umiiling na para bang sa paraang yun ay kinukumbinsi niya kung paniwalaan siya. Sa totoo lang, hindi ko na nga masundan ang gusto kong sabihin. Hindi ko na rin kasi alam kung anong panaginip sa totoo at natatakot ako. Hindi sa nangyari kagabi o sa sinasabi ngayon ni Clara, kundi sa nararamdaman ko. May ilang beses na bang nangyari yan? Yung ganitong pagkawala ng alaala mo? Madalas po may sugat ako sa katawan. Pero hindi ko alam kung saan galing. Minsan nasa kama ako pagising. Minsan wala. May pagkakataon din po na tinatawag ako ng mga bata. Pero hindi ko sila kilala. O natatakot sila sa akin. Kahit wala akong ginagawang masama. Sabi nila, parang hindi raw ako ang tinitingnan nila. Gaya po ni Maya. Parang may ibang kumokontrol sa katawan mo? Oo. Hindi mo kailangang matakot sa akin, Clara. Kung sakali mang may sumpa kang dinadala, tutulungan kitang putulin yon. Bakit po? Hindi niyo pa nga alam kung ako nga ba talagang halimaw. Baka nga hindi ikaw ang halimaw. Baka ikaw rin ang sinasaktan. Kuya Jerry, kung sakaling hindi na ako makontrol, papatayin mo po ba ako? Hindi. Hindi kita papatayin, Clara. Pero hahanap ako ng paraan para hindi ka na masaktan at hindi ka na rin makasakit pa. Nung araw ding yun, nagpaalam na muna ako kina Sister Dolores na babalik sa amin. Hindi na ako nakapagsabi kay Clara dahil nalunod na siya sa mga gawain sa ampunan. Tumutulong at nagbabantay sa mga bata. Dahil hindi na rin ako mapakali, naisipan kong lumapit sa isang retirado na albularyo. Siya ang tinuturing kong ama-amahan at isa sa mga dating inaasahan ng mga baryo sa paggamot sa may sakit. Oh, Jerry! Napadaan ka! Akala ko'y nasa San Roque ka ngayon. Opo, Mang Domeng. Gusto ko lang po sana mga musta. Pakiramdam ko, napagod ako nitong mga nakaraang araw. Pabalik-balik po kasi ako sa ampunan. Kakamonitor sa kalagayan ng batang ginamot ko.
Ay mukhang may sadya ka yata na hindi tungkol doon na ano ba yon? Si Mang Doming talaga. Naramdaman niyo pa po yun? Ay iho, para namang hindi kita kilala. Ako ang nag-alaga sa'yo mula nang mawala ang mga magulang mo. Sa akin ka natuto sa panggagamot. Kaya bakit hindi ko maramdaman kung may sadya ka? Eh sige na, ano ba yon? At doon ko na sinimula ng kwento tungkol kay Clara, Madam Venus. Mula sa nararamdaman sa kanya ni na Sister Dolores, sa mga sinasabi ng mga bata tulad ni Maya, yung sa storage room, pati na rin yung mga napapansin ni Clara sa mismong sarili niya. Sa buong panahon ako'y nagsasalita, hindi ako pinutol ni Mang Doming, kaya malaya kong nasabi ang lahat. Kung sa inyo lang, Mang Doming, ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon? Halata rin kasi sa kanya na wala talaga siyang alam. Pinangakuan ko pa na hahanap ako ng paraan para sa nararamdaman niya. Pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung paano. Sigbinan. Yan ang tawag namin doon. Sigbin? Akala ko po, mga alaga lang ng mangkukulam yun. Iba ang alaga sa kayang maganyong tao. At gumaya ng wangis ng iba, Jeric. Sumisiksik sa mga butas ng kaluluwa. Lalo sa mga bata, sa mga iniwan, sa mga hindi piniling mahalin. Anong ginagawa nila? Hindi sila basta pumapatay. Inaangkin nila yung kaluluwa ng isang tao. Hindi laman ang kinukuha, kundi enerhiya at alaala. Parang sinisip-sip ang loob hanggang wala nang natitirang ikaw. Unti-unti ka nilang uubusin hanggang sa mamatay ka. Si Clara, posibleng ganun po ba siya? Malamang. Pero baka ngayon lang yan nagsimula. Yung ampunan sa San Roque, hindi yan bago sa dilim. Oh. Hindi ko lang sinabi agad sa iyo noon. Kasi baka isipin mong haka-haka lang. Alam niyo na po. Noong kabataan ko, ako mismo ang ipinadala sa San Roque. Hindi bilang albularyo, kundi bilang tagabantay. May batang babaeng dating tinirahan ng ampunan na yon. Tahimik, mabait. Pero tuwing 3:00 ng madaling araw umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga tinig na kinakausap siya. Ano pong nangyari sa bata? Isang umaga wala na siya. Wala ring bakas ng sapilitang pag-alis. Ang naiwan lang, isang sira-sirang laruan. At ang palaspas na luma na dapat ay sinunog na. Si Clara. Hindi siya. Pero parehong-pareho ang mga palatandaan. At parehong ampunan. Kaya nung sinabi mong may ganitong bata ulit, alam ko na agad. Hindi ba kayo nagsumbong noon? Sino naman ang maniniwala sa katulad kong albularyo? Sinabi nilang trauma lang daw. Imahinasyon ng bata. Baka daw may depresyon. Pero ako, nakita ko na at ayokong mangyari ulit. Ilang buwan akong hindi makatulog. Kahit wala akong kasalanan, para akong pinako sa konsensya. Kasi baka kung naniwala agad ako sa sinabi niya, baka ngayon buhay pa siya. Posible po bang hindi siya yung pinuno? O baka ginagamit lang siya? Kung umiiyak habang may dugo sa gilid ng labi, baka. Pero kung totoo yan,
mas mahirap. Dahil kung putulin mo ang tali sa nilalang, baka pati siya mawala. May paraan pa po ba? Baka. Pero tanungin mo muna sarili mo, Jeric. Handa ka bang harapin ang totoo? Kahit pa masira ang imahe ng taong yon. Opo. Kung ganon, huwag kang magsimula sa tanong kung anong nilalang ang nasa kanya. Simulan mo sa tanong na, bakit siya? Anong meron sa kanya na nagustuhan ng dilim? Bumalik ako sa ampunan ng hapon. Hindi na para tingnan ang kalagayan ni Maya, kundi may iba pa. Oh, Jerry, naparito ka. Wala rito sina Clara. Wala rin sina Sister Dolores at ang mga bata. Nasa simbahan. May kailangan ka ba? Magandang hapon po, Aling Ditas. Opo. Kailangan ko po kasing kunin yung naiwan kong termos. Nung isang araw pa po. Siya nga po pala. Kumusta na po pala si Lisa? Hindi pa okay ang bata, Jerry. Pero salamat sa iyo kasi nandun ka nung gabing yon para maagapan siya agad. Hindi na natulog si Sister Dolores hanggang mag-umaga. Kaya sinamahan ko na rin siyang magnovena. Oo nga po. Pinagpahingan na rin niya ako nung bumalik na yung kulay ni Lisa. Susubukan ko na lang po siyang tinan ulit bago ako umuwi sa amin. Sige iyo, maraming salamat. Nasa kwarto niya lang naman siya, magkasama sila ni Maya. Hindi kasi sila pinayagan ni Sister Dolores na lumabas at baka magkasakit ulit. Eto nga't dadalhan ko sila ng pagkain. Ako na lang po ang magdadala sa kanila. Total, aakyat din naman po ako sa taas para kunin yung termos ko. Sigurado ka ba iyo? Baka maabala kita. Hindi po. Aakyat din naman po ako ron para kumustahin ang kalagayan ng dalawang bata. Ay, ganun ba? O sige, salamat iyo. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Nasa kusina lang naman ako't naghahanda ng hapunan. Sige po. Nang iabot sa akin ni Aling Ditas ang tray, ay umakyat na ako sabay diretso sa kwartong tinulugan ko kagabi. Nakita ko doon ang thermos at kinuha at saka ko pumunta sa tinutulugan ni Maya at Liza. Liza? Maya? Nandun ang dalawang bata sa magkahiwalay na kama. Si Maya, tulala sa kisame. May kung anong binubulong-bulong sa ere. Habang si Liza naman, lupay-pay pa rin ang katawan. Hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin at paniguradong hindi rin naman nila ako gugustuhing makausap. Kaya nilapag ko na lang ang pagkain nila sa lamesa malapit sa mga kama nila. Kung gutom na kayo, nandito yung pagkain nyo ha. May tubig na rin dito. Luto ni Aling Ditas. Panigurado magugustuhan nyo kasi masarap. Aalis na muna si Kuya Jeric ha. Oo nga pala. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Bumuntong hininga ako. Ganon kabigat sa pakiramdam nung pumasok ako sa kwartong yun, Madam Venus. Para bang may negative energy na sumasakop sa katawan ko kahit wala ka namang ginagawa. At dahil doon para akong hirap huminga. Naisipan kong bago ako bumalik sa bato, iiwanan ko muna ng halamang gamot ang mga bata. Nang maalala ko ang sadya ko, napalingon ako sa isang bahagi ng hallway na yon na iniiwasang pasukin ni na Sister Dolores at ng mga bata. Ang isang lumang kwarto malapit din sa storage room. Dati raw, dito pinatutulog yung mga batang masyadong tahimik.
at yung madaling magkasakit. Para lang tong abandonadong silid. Pero bakit parang may nakatira pa rin? Nakita ko may mga ukit sa sahig. Pabilog, pahaba. Parang buntot, parang may mata at may mga durog na krayola sa tabi. Doon ko rin nakita ang isang lumang notebook. Journal? Kanino to? Di na mabasa ang karamihan pero sa isang pahina, isang pangalan. Sinulat ng paulit-ulit gamit ang krayon. Clara? Hindi ako yan. Sino nagsulat nito? Kay Clara ba to? Bakit paulit-ulit ang nakasulat? Tiningnan ko sa likod ng notebook yung isang guhit ng batang babae. Mapuro lang kulay, may dugo sa labi. At sa ilalim ng drawing may nakasulat na, paano kung ako na siya? Hindi lang siya sinasapian. Baka kinukuha na siya. Baka siya na yun. May tao ba? Jeric, Clara? Hindi. Hindi pwedeng siya to. Hindi pwede. Sa kaba ko, mabilis akong bumalik sa naging kwarto ko. Pinilit kong hindi umiyak, Madam Venus. Kasi sa unang pagkakataon, natakot akong hindi ko siya mailigtas. Hindi ko na alam kung si Clara pa ba ang kausap ko tuwing umaga. Pero ang mas masakit, hindi ko na rin alam kung kaya ko pa bang lumayo sa kanya. Gabi na nang makabalik sila Sister Dolores. Yung plano kong aalis agad pagkatapos kong maghanap ng kung anong makatutulong kay Clara ay naputol dahil sa naranasan ko. Hanggang ngayon kapag naaalala ko, Madam Venus, hindi ko mapigilang hindi tayuan ng balahibo at manlamig ang batok. Pero nung paalis na ako, nadaanan ko si Sister Dolores sa labas ng kwarto nila Liza. Alalang-alala ang boses niya habang may kausap sa telepono. Sige, Grace. Aasahan kita bukas. Ang lala na rin kasi ng kalagayan ni Lisa. Hindi ko siya madadala sa ospital sa ganitong panahon dahil parang uulan na naman. Magandang gabi po, sister. Jeric, Diyos ko. Salamat at nandito ka pa pala. Binalikan ko lang po yung thermos ko. Pero pauwi na po ako. Ganun ba? Bakit po, sister? May problema po ba? May ipapakiusap sana ako, Jeric. Kahit dagdagan ko na lang ang bayad sa'yo, ayos lang. Basta maging maayos na ang kalagayan ng bata. Bakit po? May nangyari po ba kay Lisa? Oo eh. Baka pwede ka makatulog ulit dito ngayong gabi. Hindi bumababa ang lagnat ni Lisa. At ayokong ipasok siya sa ospital hanggat hindi kinakailangan. Magnunubena rin kami mamaya. Wala pong problema. Pwede ko siyang bantayan. Huwag niyo na rin pong dadagdagan yung bayad. Basta umayos lang si Lisa, ayos na rin ako. Salamat, iho. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Magkakasama kaming pumasok sa loob ng kwarto ni na Liza at Maya. Nakita kong nakabalot ng mga dahon ng ulo ni Liza at mahimbing ang tulog. Hindi rin talaga kaya ng konsensya ko kung may mangyari sa kanya nang wala man lang akong ginagawa, Madam Venus. Kaya kahit parang kaunti na lang, lulupay-pay na rin ang katawan ko. Pinili ko pa rin asikasuhin ang bata. Hinawakan ko noon sa braso si Liza at halos mapasok ako sa sobrang init niya.
Inaapoy nga po siya ng lagnat. Pwede po ba akong humingi ng malamig na tubig at pamunas bago ko siya lagyan ng langis? Kumuha na si Clara. Sige po. Sister, eto na po yung palanggana. Tulungan mo na lang muna rito si Jeric, Iha. Magnunubena kami sa baba ni Naditas. Sige po. Nang makaalis si Sister Dolores, hindi na ako gumalaw sa pwesto ko. Para may kung ano sa akin na nagpipigil na sulyapan siya. Narinig ko rin ang paglapag niya ng planggana sa tabi ko. Kinuha ko ang pamunas at piniga-piga bago ihaplos kay Liza na umingos pa. Kuya Jerry, ako na pong magpupunas kay Lisa. Sigurado ka ba, Clara? Gusto ko pong makatulong. Pwede tayong sabay. Mas okay yun, di ba? Opo. Hindi na ako nakatanggi. Sa totoo lang, gusto ko ring makita kung okay pa ba talaga siya. O kung siya pa ba talaga ang nasa katawan niya ngayon. Tahimik lang naming pinupunasan ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Liza. Nagpapakiramdaman kung sino ba ang unang magsasalita. Hanggang sa huli, hindi ko pa rin napigilan ang sarili kong kausapin siya. Clara, Kuya, hindi ka na umiiyak. marami na pong umiyak para sa akin. Hindi ko na po kayang dagdagan pa. Anong ibig mong sabihin? Wala akong pinatay, kuya. Pero ako ang nagdadala sa kanila. Clara? May 3 nilalang na matagal nang nakatali sa akin. Mas malakas sila. Mas matanda. Ako ang ginagamit nila. Ako ang ginagawang pain. Ako ang tulay. Clara? Teka, anong ibig mong sabihin na ikaw ang nagdadala? Noong 6 na taon pa lang ako, may babaeng dinala sa ampunan. Wala siyang pangalan. Wala rin siyang kinakausap. Pero palagi siyang nasa dilim. Parang anino. Isang gabi, pinatulog niya ako sa kwarto namin. Mag-isa lang ako. Akala ko laruan lang ang dala niya. Kasi may pusa siya. Kulay abo. Dinala niya ito sa kama ko. Natuwa pa ako noon kasi gustong gusto ko ng alagang hayop. Pero nagulat ako nang bigla niyang sinakalang pusa. Tapos? Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako habang pinipiga niya yung leeg ng pusa. Parang pinapakita niya kung anong pwedeng mangyari. Tapos bumulong siya. Sabi niya, "Ikaw ang susunod kung hindi ka susunod." Wala akong maintindihan. Pero simula nun, gabi-gabi na akong gumigising. Hindi na ako nakakatulog. Wala ring naniwala sa akin. Akala nila, trauma lang daw. Hanggang isang gabi, may nawala. Kalaro ko. Si Ina. Mabait siya. Gusto niya ako. Si Ina? Oo. Wala na siyang kaluluwa nung makita siya sa labas ng ampunan. Buhay pero wala na. Tulala lang. Hindi na ulit nagsalita. Parang hindi na siya si Ina. At ako yung huling nakasama niya bago siya mawala. Doon nagsimula ang lahat. Simula nun, tuwing may bagong bata, alam ko na. Lalapit sila sa akin kahit ayoko. Parang may nagtutulak sa kanila.
Tapos gabi-gabi, pag hindi ko sila dinala sa madilim na hallway, akong pinaparusahan. Sumasakit ang ulo ko. Nawawalan ako ng malay. Nagigising ako may sugat o kaya may dugo sa bibig ko. Sinubukan kong magsumbong minsan, pero wala silang nakikita. Sabi lang nila, baka nakagat ko lang ang dila ko habang natutulog. Wala akong boses, walang naniniwala. Kaya natuto akong manahimik. Manahimik habang nagpapadala. Ilang taon na nangyayari to sa'yo, Clara? Simula 7 taon na ako hanggang ngayon. 7 taon na akong tulay. 7 taon na akong hindi buo. Gabi-gabi kong pinipilit alalahanin kung sino ba talaga ako. Pero gabi-gabi rin akong kinakalawang. Gabi-gabi akong nawawala sa sarili kong katawan. Kuya Jerry, natatakot na ako. Baka wala nang matira sa akin. Natatakot akong isang araw hindi na ako magising bilang ako. Kasi sa totoo lang, minsan, ayoko nang magising. Clara. Pero nang dumating ka, parang may bumalik. Yung awa mo, yung paningin mong hindi natatakot, hindi nagtutuda. Na para bang ako pa rin si Clara. Gusto kong maniwala. Gusto kong lumaban. Pero paano kung yung mismong katawan ko, hindi na talaga ako? Clara. Alam mo, buong buhay ko, sanay ako sa mga kwento ng halimaw. Sanay ako manggamot. Sanay ako makakita ng sugat ng kakaibang nilalang. Pero, ngayon lang ako natakot ng ganito. Sa akin? Hindi. Sa sarili ko. Sa kung gaano ko gustong paniwalaan ka. Sa kung gaano kasakit makita kang ganyan. Na parang wala kang kakampi. Na kahit ikaw, hindi mo na alam kung kaya mo pa. Tapos heto ako. Tinuturing mong tagapagtanggol. Pero pakiramdam ko, kulang pa rin. Hindi ka kulang, Kuya Jerry. Pero gusto kong maging sapat. Gusto kong maging sapat para sa'yo, Clara. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero araw-araw kitang pinagmamasdan. Kung paano ka kumikilos sa mga bata. Kung paano ka tumatawa kahit halatang pagod ka na. Kung paano ka biglang natatahimik kapag sumasapit na naman ang gabi. Tapos ngayon ko lang naintindihan. Clara, mahal na kita. Kahit hindi kita lubos na maintindihan, kahit may dilim sa paligid mo, kahit delikado. Clara, mahal kita. Kuya Jerry. Wala na akong pakialam kung pinili ka nila o kung ikinulong ka nila sa katawan mo. Ang mahalaga, Clara, ikaw pa rin yung nakikita ko. Ikaw pa rin yung pinipili kong paniwalaan. At kung kailangan kong pumasok sa dilim para hilahin ka palis, gagawin ko. Kahit anong mangyari. Tandaan mo to, Clara. Hindi ka kanila. Kahit ilang beses pa nilang sabihin, kahit ilang beses pa nilang guluhin yung isip mo,
buhay ka pa. At habang buhay ka, may laban pa. At susubukan kong ipaglaban ka. Clara, Ate Grace, akala ko bukas pang balik mo. sumama ako sa nobela nila Sister Dolores. Kanina pa ako nakikinig. At gusto kong marinig pa. Pasensya na. Pasensya na po. Hindi ako galit. Gusto ko lang maintindihan. Bakit inaako mong lahat? Matagal na ako may nararamdaman. Kahit yung sinabi ni Maya nung gabing yon, pilit kong binabaliwala dahil ayokong maniwala. Anong ibig mong sabihin? Nung gabing yon, nung nagising si Maya at nagsimula yung sakit niya, nakita kita sa hallway. Pero dininay ko sa sarili ko na ikaw yun. Kahit pa kinabukasan, inapoy ako ng lagnat, kaya kinailangan kong bumalik sa amin. 1 linggo kong pinag-isipan. 1 linggo akong hindi makatulog. Kapag naaalala ko yung mga sinusumbong ng mga bata, kung bakit ayaw nila sa iyong magpaalaga at gusto nila sa akin, hindi ko iniintindi yun. Kaya nung gabing yun, nabuksan ang mata ko sa lahat. Pero bakit? Bakit mo ginagawa sa sarili mo to? Dahil wala namang naniniwala sa akin dati. Lahat sila, iniwan akong mag-isa. Pero nung nawala si Ina, dun ko naintindihan. Ako yung huli niyang kasama. Ako ang may dala. At kung hindi ko hayaan o sasabihin na ako ang may kasalanan, baka pati ibang bata kunin nila. May isa pang pumasok sa kwarto. At yun ay ang pari ng bayan ng San Roque na si Father Arman. Sa mga puntong yon, naalala ko kung ano yung itsura ni Clara na daig pa ang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi siya makatingin sa mata ni Grace na nagsisimula na ring umiyak ng mga oras na yun. Kaya ka nagsinungaling para maisalba mo sila? Sa tingin mo ba nakabuti yun, Clara? Hindi niya ginusto yon, Ma'am Grace. Kasi hindi nila pinipiling kunin ako, Ate Grace. Pero sila, yung mga bata, pag hindi ko binigay, pinaparusahan nila ako. Oo. Pero mas masahol sa parusa yung makita silang nawawala. Nawala na sa sarili. Nabuhay pa. Pero wala nang laman. Hanggang kailan mo balak panindigan yan? Hanggang hindi ko na kaya. Hanggang ako na lang ang matira. At kung wala nang matirang ako, mas okay na rin. Matapos lang to, Father. Dahil sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na ako. Gusto ko nang makawala sa ganitong sitwasyon. Hindi ko napigilan ang sarili kong makisali noon, Madam Venus. Tumayo ako. Kahit may ibang tao na nanonood sa amin, kahit hindi sigurado kung anong pwedeng mangyari pagkatapos, hinila ko pa rin siya para yakapin. Naramdaman ko ang pagyugyog ng balikat niya at saka ko siya kinausap. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin okay lang na mamatay ka. Huwag mong sabihin ikaw na lang dapat masaktan. Ilang beses mo na yung nilabanan, Clara, kahit mag-isa ka. Pero hindi mangyayari yun. Dahil nandito na ako. Poprotektahan kita. Tandaan mo na ang sakripisyo na kabaligtaran ng katotohanan ay hindi ka banalan, Clara. Hindi ka iniligtas para maging tulay sa dilim. Hindi mo kasalanan, Clara. Oo, naloko kami. Muntik mapaniwala dahil nakita ka namin sa mga oras na yun na ganun. Pero hindi namin inalam ang totoo dahil naunahan kami ng takot.
Pero hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Biktima ka lang din. Pero ako ang ginamit nila. Ako ang huling nakasama ng mga nawawala. Ako ang nakakaalam ng oras, ng lakas nila. Kaya kung hindi ako, sino? Hindi ikaw ang pumili. Pero kaya mong pumili ngayon. Kung ganon, dapat simulan mo nang ipagdasal si Clara. Hindi lang para makalaya siya, kundi sa paninindigan mong hindi mo siya iiwanan. Hindi ka nila maluloko kung hawak mo ang totoo at kung may kasama ka ng lumaban, Clara. Salamat. Sa gabing yun, Madam Venus, hindi pa rin namin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Pero isa lang ang malinaw para sa akin, na hindi lang si Clara ang may dalang sumpa, dahil ako rin may dalang pangako. Inaya ko si Clara na sa kwarto ko na magpahinga nung gabing yun, Madam Venus. Gusto ko kasing kapag tinangka ulit siyang kunin, nasa tabi niya ako at may magagawa ako para pigilan yun. Masyado siguro akong ambisyoso at kampante para sabihin ang mga bagay na yun. Pero yun ang paniniwala ko ng mga panahong yun, na kaya kong protektahan si Clara gaya ng ipinangako ko sa kanya. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok. Gusto ko munang panoorin ka. Ang tagal na rin ng panahon. Simula nang huli akong may makakasamang matulog. At masaya akong ikaw ang kasama ko, Kuya Jerry. Ako rin. Ang alin po? Yung may makasamang matulog? Hindi. Yung pakiramdam ng masaya. Dahil ikaw ang kasama kong matutulog. Hindi pa rin nga ako makapaniwala hanggang ngayon na may nagmamahal pa pala sa akin. Gaya ng nararamdaman mo para sa akin. Bakit? Imposible ba? Opo. Nakakatawa man. Pero minsan ko na rin pinangarap na maikasal sa simbahan. Pinangarap ko na kung hindi man ako magkakaanak ng pangsarili, pwede kaming mag-ampon ng anak ng mapapangasawa ko dito sa ampunan. Maraming mababait na bata dito. Kahit pa, takot sila sa akin. Pasensya na kung ngayon lang ako dumating sa buhay mo. Hindi mo dapat pinagdaanan lahat ng to. Okay lang yun, Kuya Jerry. Naging matatag naman ako. Mahirap man, pero natutunan ko na meron at merong mga tao sa paligid natin ang tatalikuran tayo. Lalo na yung mga taong matagal na nating nakasama at pinagkatiwalaan. Pero hindi dapat ganun. Wala na po tayong magagawa dun eh. Huwag kang mag-alala. Kasi ako, hindi kita tatalikuran kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Oo, kahit anong mangyari. Salamat, Kuya Jerry. Ako rin. Kahit hindi ko alam kung paano magsisimula ng buhay na makakasama kita, pangako, hindi rin kita iiwanan. Parang ang sarap niyang mahalin. Yun lang ang nasa isip ko ng mga oras na yon, Madam Venus. Saglit lang yung usapan na yun, na hindi na nga nabigyan ng oras para pag-ipunan ko muna ng lakas ng pag-amin ko ng nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang gaan pa rin. Para sa akin at para sa kanya. Pero yung akala naming magiging maayos na ang lahat, dun pala mas lalala. Tulog na tayo? Opo. Good night, Kuya Jerry. Wag nang kuya. Jeric na lang. Good night, Clara. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para gawin yon, pero hinalikan ko siya sa noo. May tunog at magaan, at saka kami nagpahinga.
Dolores! Si Maya wala na sa higaan niya. Nawawala si Maya. Si Maya? Narinig mo yan? Hindi. Hindi dapat siya. Jeric, Clara, wala si Maya. Wala sa kwarto. Nawawala ang bata. Hindi dapat siya. Hindi dapat siya. Anong ibig mong sabihin, Clara? Tumanggi akong sundin sila ngayong gabi. Ayoko nang may mawala ulit. Pero alam ko na kailangan pa rin nila ng isa. Si Maya ba ang kinuha nila? Ako dapat. Akong gusto nilang gamitin. Pero hindi ako sumunod. Kaya siyang kinuha. Siyang pinili nila. Oh, Diyos ko po! Nangyayari na nga. Father, anong gagawin natin ngayon? Bigla kaming napatayo. Parang lahat ng sinabi kanina, lahat ng pangakong binitawan, natumba ulit sa isang sigaw. Mabilis naming tinungo ang baba ng ampunan at sa bawat lakad, ramdam kong mas tumitindi ang takot ni Clara. Saan siya pwedeng dalhin? Clara, alam mo ba kung saan nila dinadala ang mga bata? Sa likod. Sa may puno. Sa dulo ng bakod. May lumat sirang gate doon. Doon nila dinadala lahat ng biktima nila. May bakas sa lupa, dito sa likod. Parang may hinilang bata. Jeric, bilisan natin! Jerry, kunin mo yung holy water sa bag ko. Grace, kumuha ka ng flashlight sa mesa. Clara, Huwag niyo akong iwan. Isama niyo ako. Ako ang gusto nilang tapusin. Pero hindi ko sila hayaang magtagumpay. Hindi na. Clara, delikado to. Paano kung... Mas delikado kung mag-isa siya. Kung akong dahilan kung bakit siya kinuha, ako rin ang dapat magbalik sa kanya. Okay, pero isang hakbang lang ng sabay-sabay. Walang lalayo, walang maiiwan. pagsabayin ng dasal at paniniwala. Mas malakas tayo kapag sabay-sabay. Pangako ko sa iyo, Clara. Bubuksan natin ang pinto. Pero hindi natin sila papapasukin. Sa gabing yun, Madam Venus, walang oras para mag-isip. Para kaming humahakbang sa dilim na may patalim at patibong sa bawat gilid. Pero sa unang pagkakataon, hindi na lang kami takot. Lumalaban na kami. At ang kalaban namin, hindi na lang aswang, kundi yung paniniwalang wala na kaming magagawa. Sa likod ng ampunan may dating bakod na gawa sa yero at kahoy. Hindi na yun napapansin ng karamihan, pero yun pala ang daan. Sa bawat hakbang namin papunta roon, palakas ng palakas ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pagod, kundi sa takot. Takot na baka huli na ang lahat. Clara, dito ba? Dito ba talaga nila dinadala? Opo, dito. Sa likod ng punong yon. Laging dito. Ano man ang makita natin, huwag tayong magpapanik. Jeric, hawakan mo tong crucifix. Baka kailanganin natin. May gumalaw doon. Maya? Maya, nasan ka? Maya! Maya! Diyos ko, nasa ilalim siya. Huwag niyo siyang gagalawin. Baka hawak pa nila siya. Hindi na siya gumagalaw. Teka lang. Maya! Kung naririnig mo ako, pumikit ka lang. Huwag kang bibitiw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nilalabanan ka namin, anino ng dilim.
Walang bata ang makukuha ngayong gabi. Maya! Oh, Diyos ko! Maya! Akala ko, hindi na siya makakabalik. Pero bumalik siya. Dahil pinili mong lumaban. Hindi lang siya ang bumalik, kundi na rin si Clara. Sa gitna ng ulan at sa likod ng puno, sa madilim na bahagi ng ampunan, doon kami nakatagpo ng panibagong liwanag. Hindi buo, hindi ligtas, pero sapat para huminga, para maniwala, para muling umasa na hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, hindi na namin nakita si Clara. Wala siya sa kwarto, sa kusina, ni sa chapel wala siya. Hindi rin siya sumasagot sa tawag ni Grace. Una akala namin na baka nagpapahinga pa. Hindi kasi siya sumama sa akin sa kwarto. Pero habang tumatagal, habang tumatakbo ang oras, mas bumibigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko may iba. Wala yung bag niya. Pero naiwan niya tong rosaryo. Hindi aalis si Clara nang hindi nagpapaalam. Alam kong may nangyari. Ay, Diyos ko. Sana hindi siya hinila ulit. May gumising sa akin kagabi. Hindi tunog, hindi tao. Parang panaginip na malapit sa bangungot. Hanapin na natin. Huwag na nating hintayin pang malaman na may masamang nangyari sa kanya. Habang naghahanap kami, napansin ko ang isang batang nakaupo sa ilalim ng puno. Yakap-yakap ang tuhod, nanginginig. Si Maya. Hindi siya umiiyak pero basang-basa ang mata. Maya, anak, okay ka lang? Jeric, tingnan mo to. Hindi ito normal. Hindi ito gawa ng bata. Clara? Nasaan ka na ba? Nakalabas na rin kami ng bahay ampunan nang makita namin ang isang matandang palaboy. Seryoso ang itsura niya nang lapitan kami. Ang akala ko manghihingi ng pera. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Hindi yan gutom, hindi rin lagnat. Parang may sumisipsip sa kaluluwa. Tatangis ko. Hindi ko siya nakikita, pero naamoy ko ang iniwan niyang anino. Yung Clara na yan, hindi siya dinala. Siya ang kusang lumapit. Paanong lumapit? May halimaw na marunong magpaawa. Hindi laging may pangil. Minsan dalangin, minsan lungkot. Pag nilapitan mo, hihigupin ka niya, pero may liwanag sa katawan ng dalaga. Parang bitin na dasal. Tatang, nakita ba ninyo kung saan siya dinala? Hindi ko nakita. Pero amoy ko ang takot. Galing sa silangan. Sa likod ng kampanaryo. Diyan dumadaan ang di matahimik. Parang may gustong sabihin si Maya. Maya, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Hindi sila nagsalita pero tumingin siya sa akin. At doon ko nakita ang isang kwintas na hawak niya. Kay Clara yun. Basag na ang pendant. May bakas ng abo. Galing kay Clara yan. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Isinama siya. At may iniwan siyang bakas. Gusto niyang mahanap natin siya. Hindi ako sigurado kung takot o lungkot ang nangibabaw sa dibdib ko.
Pero sigurado akong hindi ako pwedeng tumigil. O pwede ring nababaliw na ako. Kailangan ko siyang sundan. Seryoso ka ba, Jeric? Pero baka hindi ka na makabalik. Basta't hawak mo ang totoo. Hindi ka tuluyang makakain. Pero wag mong hayaang ikaw ang mahalin ng dilim. Kung tutuloy ka, dapat hindi lang puso ang dala mo. Dapat pananampalataya rin. Kung ito na ang huli, pipiliin ko pa rin yakapin siya. Sa gabing yon, pinili ko ang isang bagay na akala ko hindi ko magagawa. Hindi na ako albularyo ng mga panahong yon, Madam Venus, kundi isang tao na handang pumasok sa kadiliman, bitbit ng isang pangakong hindi ko nabigkas noon. Babalikan kita, Clara. Ano man ang itsura mo pagbalik, pipiliin pa rin kita. Jeric, teka muna. Wala nang daan dito. Bangin na yan ah. Hindi siya basta nawala. Grace, alam kong nandito siya. Pakiramdam ko, malapit na tayo. Ang lakas ng enerhiya dito, parang binubuksan ng pagitan. Oh, Diyos ko. Rosario to ni Clara. Jeric, tama ka. Nandito nga siya. Huwag mong hahayaang yakapin ka rin ang dilim, iyo. Pag siyang nawawala, Tatang, mas okay nang ako ang mawala. Baka hindi mo na siya makita gaya ng naalala mo. Baka ikaw rin, hindi mo na maalala ang sarili mo. Okay lang. Basta maalala niya ako. Jeric, Clara? Clara, nasan ka? Hanggang sa nakita ko siya. Si Clara. Nakatayo sa gitna ng mga punong walang dahon. Lumulutang ang buhok niya. Maliwanag ang paligid. Pero bakas ang pagod sa katawan niya. Ang luha sa pisngi. Hindi siya tumakbo nang makita kami. Hindi rin siya nagtatago. Parang hinihintay niya ako. bakit mo ako sinundan? Dapat hindi ka na pumunta. Paanong hindi ako pupunta? Iniwan mo ako. Iniwan mo ako, Clara. Dinala ko sila. Hindi mo ako naiintindihan. Ako ang tulay. Ako ang daan nila. Hindi mo kailangang maging daan nila, Clara. Hindi mo kailangang akuin ng lahat ng kasalanan. Hindi mo nakita, Jeric. Hindi mo nakita kung paano nila ako gamitin gabi-gabi. Kung paano nila ako pilitin. Pasukin at sakupin. Para akong inuubos. Pero nakita ko yung Clara na hindi sumuko. Yung Clara na pilit pa rin nag-aalaga. Na umiiyak sa sulok pero pinipilit tumayo. Yung Clara na minahal ko. Ano ka ba? Bakit mo to ginagawa? Dahil hindi ko kayang panoorin na inuubos ka. Inuubos ka nila. Clara, kahit anong itsura mo ngayon, kahit anong binubulong nila sa'yo, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Pag ang liwanag mo nilamon ng anino, wala ka nang babalikan. Pakinggan mo sila, Jeric. Kahit ikaw, hindi mo ako kayang hilahin pabalik. Baka pati ikaw, lamunin nila. Kung kailangan kong mawala sa liwanag para lang hilahin ka palabas, gagawin ko, Clara. Umuwi ka na. Hawakan mo tong kamay ko. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko na kaya. Patawarin mo ako. Hindi. Hindi mo kasalanan. Ikaw nga ang dahilan kung bakit ako natutong magmahal. Sa kabila ng takot. Clara, kung ito na ang huli, pipiliin ko pa rin yakapin ka. Hindi ko alam kung pinili niya akong marinig
o kung pinili ng dilim na hayaang magsalita kami bago siya kunin. Pero sa huling pagkakataon lumapit siya at niyakap ko siya. Yung yakap na parang puputok ang dibdib ko sa dami ng hindi masabi. Ang init ng katawan niya, ang lamig ng paligid, at ang dasal ko na sana kahit sandali maramdaman niyang totoo ako at hindi siya mag-isa. Salamat. Kahit hanggang dito na lang. Anong nangyari? Si Clara. Nasaan na siya? Jeric, wala ka ning hawak. Basag yung pendant. Wala na siya. Hindi yan pagtalikod. Pagpili yan. Pagpili niyang iligtas tayo. Parang panaginip pa rin, Madam Venus. Pero yun ang katotohanan. 1 linggo mula nang mawala si Clara, wala kaming nahanap na katawan niya. Wala ring bangkay. Pero mula noong gabing yun, isa-isa na rin gumaling ang mga bata sa ampunan. Si Liza muli nang nakangiti. Si Maya muling nagsalita ng konti. Pabulong, parang may natitira pang takot. Pero si Clara wala na. At ako ang naiwan. Jeric anak, sigurado ka ba sa desisyong ito? Kaya mo bang bumalik sa bato? Wala nang Clara sa ampunan. Pero baka may Clara pa sa akin. Nais ko sanang manalangin para sa kanya. Para kung nasaan man siya, mahanap sana niya ang liwanag. Father, baka siya ang naging dasal. Baka siya ang tinugon. Si Clara, hindi natin siya nasakip. Pero pinili niyang huwag tayong saktan. Pinili niya tayong lahat ang mabuhay. Hindi lahat ng nawawala natatagpuan pa. Pero pag may naiwang kang dasal, yun na lang ang natitirang daan pabalik. Bumalik ako sa bato, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dito ko unang natutunang maghilot, magbasa ng ugat, magtimpla ng langis. Dito ko rin unang narinig ang mga kwento ng halimaw. Pero ngayon, kahit ilang sablay pa ng albularyo ang itama ko, wala na akong lunas sa sarili ko. Minsan sa tanghaling tapat may dumaraan sa harap ng bahay ko. Mga batang sabay-sabay tumatakbo. Wala nang sakit, wala nang anino. Pero habang pinagmamasdan ko sila, parang may kulang. At kapag lumalalim na ang gabi at bumubulong ang mga kuliglig, kapag tahimik na ulit ang paligid, doon ko siya naririnig. Kung sakaling mawala ako, hahanapin mo pa rin ba ako? Wala ka mang katawan. Pero sa akin ka pa rin uuwi. Minsan bumibisita pa rin sa akin sina Aling Ditas, Sister Dolores, Grace, Father Arman, pati na rin si Tatang Isko. Humanga daw kasi siya sa akin sa katapangan ko. Tinawanan pa niya ako minsan dahil sa tanang buhay niya, hindi siya makapaniwala na may kagaya ko, na handang isuga lahat para lang sa pag-ibig. Hindi ka pa rin kumakain ng maayos, iho. Wala pa akong ganang kumain. Pero salamat po, sister. Napanaginipan ko siya kagabi. Hawak-hawak niya pa rin yung rosaryo. Pero this time, nakangiti siya. Wala pa rin po bang nakita? Kahit anino man lang. Wala. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na siya. Nag-iwan pala siya ng sulat. Nakita ko nung inayos ko yung kwarto niya. Nasa ilalim ng higaan niya. Para kanino? Para sa'yo. Jeric, kung nababasa mo na to, baka wala na ako. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang mawawala. O kung may matitira pa sa akin pagkatapos ng lahat.
Pero sa pagkakataong to, gusto kong ikaw ang huling makaalala sa akin bilang ako. Hindi bilang tulay, hindi bilang biktima, kundi ako. Yung ako na pinili mong paniwalaan. Yung ako na minahal mo. Hindi ako nagkulang sa panalangin. Pero baka kulang lang talaga ako para sa mundong to. Hindi, Clara. Hindi ka kulang. Nung unang kitang nakita, akala ko isa ka lang sa maraming tao na darating at aalis. Pero ang hindi ko inaasahan ay kung paano mo ako tiningnan. Hindi dahil may mali, kundi dahil may natira. Ikaw lang ang nagpaalala na may natitira pa sa akin na hindi pa nila nakukuha. At kung darating man ang araw na wala na ako, sana bitbitin mo pa rin yung paniniwala mo. Kasi yan ang tanging hiling ko, na may isang tao sa mundong to na naniwalang hindi ako halimaw. Salamat, Gary, sa pagyakap sa akin. Sa huling pagkakataon. Nagmamahal. Clara. Hindi lahat ng dasal ay may sagot. Pero may mga sagot na dasal pala. Ang dasal ko, siya pa rin ang Father. Buhay ka pa iyo. Kaya ang tanong, kung may natira pa sa kanya, pipiliin mo pa rin bang hintayin siya? Oo, kahit walang kasiguraduhan. Kahit mag-isa. Kasi hindi lang siya nawawala. Ako rin. Ano bang meron sa pag-ibig niyo? At kahit kamatayan, hindi makasigit. Wala na si Clara. Pero yung tiwala at pagmamahal na ibinigay niya, nasa sayo pa. Sa gabing yun, Madam Venus, hindi lang isang dalaga ang nawala, kundi isang parte ng pagkatao ko ang isinama niya. Pero hindi siya tuluyang nawala. Kasi hanggang ngayon, tuwing isinasalang ko ang kamay ko sa sugat ng iba, tuwing pinapakinggan ko ang hinagpis ng hindi marinig ng mundo, naririnig ko siya. Kahit may dilim sa paligid ko, gusto kong maniwala. Gusto kong lumaban. Lalaban tayo. Hanggang dulo. Sabi nila ako raw ang magaling na albularyo. Pero sa pagitan ng liwanag at dilim, hindi laging lunas ang pagmamahal. Minsan, ito ang dahilan kung bakit lalo kang nawawala. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Madam Venus. Hindi ko alam kung may makikinig o magtatanong kung bumalik ba siya sa oras na mapakinggan niyo tong kwento namin. Basta sapat na sa akin na napakinggan niyo at nakilala si Clara. Kung iniisip niyo kung anong nangyari sa kanya, wala pong malinaw na sagot. Walang katawan, walang kumpirmasyon. Ang meron lang, mga tahimik na bata. Mga batang unti-unting gumaling. At isang sulat, isang yakap, isang alaala. Tahimik na ulit ang ampunan. Tahimik na ulit ang bato. Ako po, bumalik na lang sa dati. Pero hindi na ako yung Jeric na tahimik lang. Ngayon, bitbit ko yung kwento ng isang taong pinili pa rin magmahal. Kahit unti-unti na siyang kinakain ng dilim. At gabi-gabi, sa bawat gamutan, sa bawat hilot, sa bawat dasal, hindi ko mapigilang umasa na baka may boses pa rin akong marinig mula sa hangin. Na baka may babalik. Si Father Armand bumalik sa kumbento. Mas tahimik pa raw ngayon. Si Grace patuloy sa pagbabantay sa mga bata, pero minsan tumatawag. Tinitiyak kung ayos lang ako. Si Sister Dolores mas tumibay ang pananampalataya. At may mga gabi raw na napapanaginipan niya si Clara. Si Aling Ditas naman, siya pa rin ang nagluluto sa ampunan.
Sabi nila mas madali raw matunton ang anino kapag malawak ang daan. Hindi ko man alam kung nasaan na siya. Pero gabi-gabi pa rin ako nagdarasal na kung sa susunod na buhay, magkita man kami ulit. Wala nang dilim. Wala nang takot. At kaya na namin sabihin ng salitang, mahal kita, ng buo. Kung sakali man pong isa ang kwento ko sa mapiling ilahad, gusto ko po sana kayong tanungin, mga tagapakinig ng channel na ito. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, yayakapin niyo rin ba si Clara tulad ng ginawa ko? Kahit hindi kayo sigurado kung may kabutihan pa sa kanya.